Kasunod ng deklarasyon ng martial law sa Maguindanao, nagpatawag ng joint session ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa ika-8 ng Disyembre. Nakatutok si Ruth Cabal. Thank you, Mr. President. Magkakaroon ng joint session ng Senado at Kamara sa Martes para pag-usapan ng report ng Pangulo sa Proclamation 1959. Ito raw ang napagkasundoan ni Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Prospero Nograles. Base kasi sa konstitusyon, sa loob ng 48 oras pagkatapos ng proklamasyon ng martial law at suspensyon ng writ of habeas corpus, kailangan magsumite ang Pangulo sa Kongreso ng report. May kapangyarihan ng Kongresong bawiin ang proklamasyon ng martial law o kaya'y palawigin pa ito lampas sa 60 araw na magpapatupad nito na pinapayagan ng konstitusyon. We will convene into a joint session on Tuesday at 4 o'clock at the Batasan Pambansa. Whether we agree or we reject, we have to meet jointly because we will need to discuss in a joint session the merits or lack of merits of the report of the President. Sabi ng Malacanang, bukas ay may susumite na ng Pangulo ang report sa Kongreso. Pero sabi ni Enrile dahil wala namang opisina bukas, sa Lunes na nila ito matatalakay sa Senado. Initially, we should not question the wisdom or lack of wisdom of her action because she is the one authorized by the Constitution to exercise these powers on the basis of facts known to her. Si Nograles nagpatawag na rin ng caucus ng mga kongresista sa Lunes. Bagamat ngayon pa lang, tila may hatol na ang pamunuan ng Kamara. I think that si President Gloria Macapagal Arroyo exercised political will and made a very decisive decision. Pero si dating House Speaker Jose de Venecia isusulong raw sa joint session ang pagbawi sa deklarasyon ng martial law sa Maguindanao. Itong ginawa ngayon is overkill. She might be testing the waters now in preparation for a possible declaration of martial law later. Nationwide, yeah. Si dating Maguindanao Representative Didagen Dilanggalin naghahanda na raw ng petisyong ihahain sa Korte Suprema para questionin ang pagdedeklara ng martial law sa Maguindanao. Walang factual basis kasi wala namang rebellion, walang invasion. So ano ang basis? Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Bago ang sunod-sunod na pag-aresto sa ilang ampatuan, isinugod sa ospital ang kanilang padre de pamilyang si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. dahil sa alta presyon. Nakatutok si Marlon Palmahil ng GMA Davao. Bandang alas 7 ng umaga, dumating dito sa Davao City si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sakay ng Provincial Ambulance ng Maguindanao. Dinala siya sa Davao Doctors Hospital dahil nag-collapse daw sa ninang pagtaas ng kanyang blood pressure. Nilinaw ng Task Force Davao, hindi inaresto ang dating gobernador. Nag-secure lang daw sila sa ospital. I just provide security and then area dito para to prevent any spillover of violence dito sa ating city. Kinumpirma ng isa sa mga abogado na nakatatandang ampatuan na hindi nga siya arestado. Hindi rin daw sila pumayag sa planong ilipat si Andal Sr. sa isang military hospital dito sa Davao. Sa ngayon, wala pang medical bulletin na inilalabas ng ospital. Di pa rin naglalabas ng kahit anong statement ang pamilya Ampatuan. Mula dito sa Davao City, Marlon Palmahil, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, nilinaw po ng NFA na hindi nila warehouse ang sinalakay sa Maguindanao. Sa nasabing bodega nakita ang ilang armored vehicle sa report na ni Chino Gaston kanina. Ayon kay NFA spokesman Rex Estoperez, nakatanggap siya ng text mula sa Regional Director ng ARMM. Ang katabi raw nilang bodega ang sinalakay at hindi ang NFA warehouse. Nananatili namang mahigpit ang pagbabantay sa National Bureau of Investigation kung saan nakakulong si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Nakatutok si Lala Roque. Ayon kay NBI Director Nestor Mantaring, hinihintay pa nila ang direktiba kung sa kustodiyan nila mapupunta ang ilan pang arestadong miyembro ng pamilya Ampatuan, kasunod ng deklarasyon ng martial law sa Maguindanao. Pero aminado si Attorney Rick Diaz, hindi kakayanin ng kanilang pasilidad kung dadalhin silang lahat dito. Kung ilan lamang, pero kung napakarami ay hindi naman namin kakayanin. Pero naman diyang mga facilities ang military at ang Philippine National Police.